Ang kwento ng eksorsismo sa Pilipinas. Sa isang tahimik na baryo sa isang probinsya sa Luzon, may isang pamilya na dumaan sa isang hindi malilimutang karanasan. Ang pamilya ni Rosa ay isang tipikal na pamilya sa bukirin, ngunit ang isang insidente na naugnay sa isang exorcism ay nagbago sa kanilang pananaw tungkol sa kababalaghan. Narito ang kanilang kwento. Ang simula ng kakaibang pangyayari. Si Rosa, isang simpleng ina at asawa, ay may isang anak na babae na si Lisa. Si Lisa ay isang mabait at masayahing bata, ngunit isang gabi, nagsimulang magbago ang kanyang ugali. Isang gabi, habang si Lisa ay naglalaro sa kanilang bahay, napansin ni Rosa na parang may kakaibang nangyari sa anak. Hindi siya makausap ng maayos at patuloy na tumatawa ng walang dahilan. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalong naging kakaiba ang kanyang mga galaw at sinasabing may mga nilalang siyang nakikita sa dilim ng kanilang bahay. Ano po ba ang nangyayari sa anak ko? Tanong ni Rosa sa kanyang asawa, si Mang Juan. Parang may ibang puwersa na pumapasok sa kanya, sagot ni Mang Juan na nagsimulang mag-alala. Kinabukasan, tinawagan nila ang isang albularyo na kilala sa kanilang bayan, si Lola Felisa, na may reputasyon sa pagpapalayas ng mga espiritu at masasamang puwersa. Dumating si Lola Felisa sa kanilang bahay at nagsimula ng ritual upang suriin si Lisa. Ang pagpapakita ng masamang espiritu. Habang isinasagawa ni Lola Felisa ang mga ritual, napansin niya ang isang kakaibang presensya sa loob ng bahay. Naramdaman niyang may isang malakas na puwersa na kumakalat sa paligid, at naririnig nila ang isang mabagsik na boses mula sa katawan ni Lisa. Hindi ito ang boses ng bata, kundi isang boses na mabagsik at malalim, parang hindi tao. Sinong nagpadala sa iyo? Tanong ni Lola Felisa sa espiritu na sumanib kay Lisa. Ang batang si Lisa ay sumagot ng isang boses na hindi niya kilala, "Ako ang magbabayad sa inyong pamilya. Lahat ng makakakita sa akin ay mapapahamak." Nagulat si Rosa at Mang Juan sa narinig at nagsimulang magdasal si Lola Felisa. Pinilit niyang magdasal ng malakas at magsagawa ng mga ritual upang mapalayas ang masamang espiritu. Ngunit habang ginagawa ito, lalong naging mas malakas ang sigaw ni Lisa. Ang mga mata ni Lisa ay nagninning ng pula, at ang buong katawan niya ay naging matigas, parang hindi na siya ang kanilang anak. Ang demonyo, sabi ni Lola Felisa, ay hindi basta-basta alis. Kailangan ng mas malakas na ritual. Ang eksorsismo. Sa gabing iyon, nang magdilim, nagdesisyon si Lola Felisa na magsagawa ng isang exorcism upang tuluyang mapalayas ang espiritu na sumanib kay Lisa. Dinala nila si Lisa sa isang liblib na lugar sa baryo kung saan madalas nagdaraos ng mga ritual ang mga albularyo. Inilatag nila ang mga kagamitan na kinakailangan, mga kandila, asin, at mga banal na gamit na sinabayan ng mga dasal at awit ng mga matatanda sa kanilang relihiyon. Habang ang ritual ay isinasagawa, naramdaman ng lahat ang malamig na hangin na dumaan, at ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang mag-alboroto. Ang katawan ni Lisa ay nag-iba ng posisyon, at ang kanyang boses ay naging malalim at nakakatakot, na parang may kakaibang nilalang na nagsasalita sa loob niya. Ang mga kasamahan sa ritual ay patuloy na nagdasal, at habang dumadalas ang kanilang mga sigaw at dasal, naramdaman ni Lola Felisa na ang espiritu ay tila sumuko. Ang katawan ni Lisa ay bumagsak sa lupa, at biglang nawalan ng malay. Si Lisa ay humihingal, at sa wakas ay muling bumalik sa kanyang normal na kalagayan. Ang pagpapalaya at ang pagbangon. Matapos ang mga oras na yon, si Lisa ay nagising na parang wala lang nangyari. Walang naaalala ang bata mula sa buong karanasan. Ngunit para kay Rosa at Mang Juan, ang kanilang pananampalataya ay naging mas matibay. Alam nilang si Lisa ay nailigtas mula sa isang malupit na puwersa na hindi nila kayang ipaliwanag. Hindi na muling naranasan ni Lisa ang ganoong karanasan, at si Lola Felisa ay nagpatuloy sa kanyang mga ritual bilang isang albularyo. Ngunit hindi malilimutan ng pamilya ni Rosa ang gabing iyon, at magpakailanman ay magiging isang paalala sa kanila na may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng ating mga mata, at may mga puwersa na hindi natin kayang kontrolin.